Isang mapagpalayang araw po, no? Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD, upang magbigay ng munting kaalaman sa ating mga security personnel. Subalit bago po ang lahat, no? Shoutout po kay Boss Binel Vlog 503. Okay po? So shoutout din kay Joy to the World, no? At shoutout din kay Datu Kalaagan TV 7018. Okay? So, maraming salamat po sa inyong tatlo. Okay? Sa patuloy na pagsubaybay, panonood, no? At sana po ay patuloy din po nating ibahagi sa ating mga security personnel, no? Kung itong mga video po na tinatalakay natin. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Rule 42, no, ng Republic Act 11917 o yung tinatawag na Private Security Services Industry Act. Okay. Yung Rule 42 po, ito po ay may kinalaman, no, doon po sa confiscation of firearms, no? Sa anong sitwasyon ba, no? Let's say mayroong mga taga-sosya, no, yung mga ating mga kaibigan diyan sa sosya, no? Merong nag-inspection po. Sa anong sitwasyon ba pwedeng kumpiskahin, no, o maaring kumpiskahin yung mga barel ng ating mga security professional, no? And of course, ng mga private security agencies. So under po ng Section 174, no? So grounds for confiscation of firearms, no? So sabi po rito, firearms owned and possessed by the PSTA, Private Security Training Agency, PSA, Private Security Agency, CGF, Company Guard Force, and GSF, Government Security Force, may be confiscated in any of the following instances. Okay po, no? So, number 1, expired LTAPs or no LTAP, no? Yung LTAP po, yan po yung license to own and possess firearms. Okay? So, pag yan po ay expired under ng provision ng Republic Act 10951, maaari pong ma-expired maaari pong kumpiskahin yung ating mga firearms kasi expired na po yung LTAP niyan. Number 2, expired or unregistered firearms, no? So yung firearm registration wala na, paso na. And number 3, firearms with tampered, altered, or obliterated serial numbers. Okay? So, dito po, medyo komplikado ito. Ito po yung mga firearm minsan na actually, nung araw kasi may mga yung ibang ginagawa ng mga fly-by-night na agency, no? So, minsan, yung serial number ng original na barel, inuukit dun sa serial number ng mga paltik. No? May mga ganyan gumagawa po dati. Hopefully, ngayon po ay wala na po yan, no? Sana wala na po yan. Okay? So, yan po yung Section 174. Under Section 175 naman po, meron po dito, no, other instances for confiscation of firearms. Okay? So, other than the grounds, no, provided in the preceding section, no, yung 174, any member of law enforcement agency. So, any member, take note. Any member of law enforcement agency. Okay? Duly authorized by proper authority may confiscate the firearm of a PSP or private security professional and issue appropriate receipt thereof under the following circumstances. So, nililiwanag po natin, any member of the law enforcement agency. So, hindi lang po sosya ito. Okay? So, lahat po ng kapulisan, kung yan man CIDG, NBI, or what. So, any member, no? So, ito po, no? Ito po yung other instances. Number 1, when the firearm is about to be used in the commission of a crime. So, about to be used. Let's say, naaktuhan, nagagamitin mo pa lang, no, sa paggawa ng krimen, about to be used. So, in that manner, pwede na pong kumpiskahin yan kung meron po silang pamamaraan para gawin yan. Okay?
Number 2, when the firearm is actually being used in the commission of the crime. Diba? So, being used. Ibig sabihin, actually being used, no? Nasa proseso ka ng paggamit, no? Ng iyong service firearm. Diba? So, pwede siyang kumpiskahin. Number 3, when the firearm has just been used in the commission of a crime. So, has just been used. So, ibig sabihin, nakita, nasaksihan na ginamit mo na. Okay? So, tapos na yung pangyayari na kung saan ginamit mo yung baril mo. Number 4, when the firearm being carried by the security guard is unlicensed or a firearm is not authorized by law and regulation for his or her use. Okay? So, dito po, maliwanag naman po. Kahit gwardiya ka, kung unlicensed yung baril mo, o kaya kung hindi naman otorisado under ng firearms law, di ba? So hindi rin allowed gumamit, no, ng baril, o hindi siya allowed gumamit ng ganong klase ng baril. No, sa batas po kasi meron lang mga kalibre na o modelo na pinahihintulutan ng isang security professional, no? Ang classic po diyan yung 38, caliber 38, 9mm, saka 12 gauge shotgun. Yan po yung classic. So meron pa pong iba diyan. So depende po 'yan, no? Doon sa itinatadhana po ng batas. Okay? Number 5, when the confiscation of the firearm is directed by the order of the court. Okay. So pagka yan po ay merong court order, wala na pong dahilan para mga tuwiran tayo dyan. I-surrender na lang po natin at humingi ng kaukulang resibo. Okay po? Number 6, when the firearm is used or carried outside the property, compound, or establishment serviced by the agency without proper authority. Diba? So, lumabas ka doon sa itinatadhana, yung tinatawag na area of responsibility or AOR mo, or di ba ang mga gwardiya po o ang mga private security professional, meron po yung mga DDO, duty detail order. So kung lumabas ka po doon sa itinatadhana ng iyong area of responsibility or AOR, no, pwede pong kumpiskahin, no, ng law enforcer yung ating service firearm. Okay? So sabi rito, number 7, in all the above cases, no, the confiscating officer shall immediately inform the agency concerned. Okay, so yung nagkumpiska ng baril ay automatic po na dapat ma-informahan po yung agency. Sa part naman po ng ating mga security professional, dapat po automatic ma-informahan din po natin yung ating mga agency officials, no, inspectors, no, mga ganyan. So, yan po yung mga grounds for confiscation of firearms, no, para po sa kaalaman ng ating mga security personnel. Okay po, at least aware kayo ano yung mga violation na pwede nyong makumit, no, under the Republic Act 11917 or the Private Security Services Industry Act. Okay po? So maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.